kita na agad. Instant millionaire. Kamusta naman kayo dito? Kayo, naghulog na rin, nakapaghulog na rin sa Gcash. Baka may mga Gcash kayo, tapos, sige, maghulog ka na para hindi ka na mahirapan, pupunta ka pa ng Manila. O, di ba? Pag nag-Gcash, mabilis lang, kapitbahay mo lang eh. Di ba? Tapos na. No? Sabi, tapos na, tapos ka na. Ingat po ha. Walang tigil na yun. Yung bag ng cellphone ko, nakabukas, naka-video. Kasi minsan hindi ko nakaulit sa labas. Dito na pala sa loob. Kaya pag pinaikot ko yung cellphone ko, pag pinaikot ko ng cellphone ko, pag nag-blink yan, may natapat siya, natapatan siya at nag-blink. Ibig sabihin, positive yan. Siya ang hinahanap ko. Dito, wala na. Sa likod parang mayroon na. Wala naman. Wala, okay. Hindi bali. Negative. Gusto na sanang mag-blink. Okay, negative. Okay! Ako ang kasunod na speaker. No? May natutunan kayo lahat kay Mr. Bong? Yes. Nabanggit lahat? Yung mga do's and don'ts, nabanggit? Ano yung do's and don'ts? Yung pinagbabawal, huwag mong dapat gawin at yung dapat mo lang gawin pagdating sa labas sa bansa. Pero sabi suka ng candy, hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Pag dinikit mo lang, no? Bawal. Pero pag inunok mo, ano magiging bawal? Ay, inunok mo eh. No? Hindi ka naman kung saan-saan kanto. Yan. Ito matindi. Yung padala, nabanggit? Padala? Opo, sir. Yes. Ano daw sabi? Huwag daw po magpapadala ng mag-isa lang, sir. Ha? Huwag daw po magpapadala ng mag-isa lang, sir. Padala Kailangan ng ko rin po kayo, sir. Kung magpapadala kayo, Papadala ng halimbawa, pera, sir. pag tumanggap ng padala, walang problema doon sa pagpapadala. No? Tanggap ng padala na banggit. Wala rin. Bakit? Lalo na paalis pa lang kayo o doon sa labas sa bansa, kahit sa labas ka ng bansa, dito sa Pilipinas, iwasan tumanggap ng padala-dala. Baka mamaya, pinaka-close mo na kaibigan. Alam mo na, Mr. talaga kito. O, di ba? Ha? Alam mo, gusto ko talagang tumulong ngayon. No? Gusto mo tulungan kita? No? Pagkitala na lang. Ibigay sa kanya. Di ba? Sir, mabanggit rin po. Okay. So, dinala mo ngayon, hindi mo alam ang nilalaman. Ang laman pala noon ano? Ha? Awas. Tawas. So, tawas. Tama. Yan. Malunggay. Ayun. Pag nahuli ka, okay na ako sa airport ng Pilipinas. Ay kung nasa labas ng bansa. Yan. Yan ang pinakamahirap, di ba? Iwasan niyo muna. No? Medyo iwas-iwas lang muna. Bahala ka na pagdating mo doon. Oh, kasi pag nahuli ka, kulong. Okay lang kung marami kang pira. No? Kung nakapagbayad ka, nakapagpiyansa ka, congressman ka pa. Ha? O, di ba? Takbo ka ng sa politika, o di ba? Congressman ka pa, o di ba? O senador ka pa. Eh kung wala kang pira, wala talaga. Hanggang doon ka na lang. No? Ay yung nag-holding hands. Magkasama. Nabanggit? Hindi rin. Nasa audio rin ah. Holding hands. Pag nahuli, opposite sex. Pag nahuli kayo, pwede pala kayo makulong. Kailangan may ipapakita kang katibayan. Tama? Ano yung katibayan na yun? Na kayo ay, yes, kasal. At mayroong hawak-hawak na o yung marriage of contract. Tama? Pag wala kang ipakita, kulong. Pag nakulong, napatunayan na kayo kasala. Kasi kaso ano? Anong kaso ang maging kaso nun? Illicit relationship or love case. No? Case, hindi kiss. Love case. No. Kulong talaga. Tuwing Friday, may kaakibat na ano? 100 lashes. Sir, alam mo lashes? Hindi. Gusto mong malaman?
Para malaman mo. Yan, latigo. Yan, latigo. Kaya dapat, ingat no? Yan. Ang daming nabanggit yan. Ay, pag sinabing ano, nagpaganon ganito ka, hindi sinabi? Pag ganon, Mga sign. mga sign, Oo. no? Bawal din yun. No? Yan. Eye to eye contact, habang nag-usap, hindi nabanggit, bawal din yun. Dapat, hindi direct. Sa mata, saan dapat? Sabi ni isang hapon, di sa baba. Ganito na lang. Bakit kaya, Mr. Sam, alam mo yun? Kasi yung part niya is part ko. No? Ang part ko, hindi niya part. Siya, signatory ng certificate, signatory din ako. Accredited facilitator ng UWA, accredited din ako. No? Since year 2011 pa ako nagsimula. Uli lang sila sa akin. No? Wala pang pidos dito noon, ako yung nandito na. Sino ex-abroad? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Thank you. First timers, taas yung mga kamay. Thank you. Sino mas marami? Ex-abroad, first timers. First timers. Ex-abroad. Magtatanong lang. Yung totoong buhay, OFW sa labas ng bansa, yung hindi lang nangyari sa'yo, maging sa ibang OFWs. Makakaranas sila ng paghirap, makakaranas sila ng magandang naging karanasan. Ikaw, hindi ko alam kung maganda lahat ng karanasan mo, pero ang tanong, ex-abroad, iparinig niyo sa mga first timers, masarap buhay, OFW, o hindi? First timers, narinig niyo? Ang sabi ng mga ex-abroad, hindi. First timers, hindi pa kayo magtatanong sa sarili mo, bakit kaya? No? Hindi pa kayo magtatanong lang. First timers, isigaw nyo, lakasan nyo. Ang sagot nyo sa akin, ang tanong, tuloy, hindi. Tuloy! Tuloy. Sabi rin pa, tuloy. Pero may nakita ako dyan, sini ko yung katabi, tuloy ka ba? Sabi niyo ba, parang takutan na to ah. Hindi kita tinatakot. Binubuksan ko lang ang isipan mo para malaman mo kung anong pinasukan mo. Tama? Kasi sa pagiging buhay OFW, dapat alamin mo na kung ano ang pinasukan mo. Tama? Sabi niyo ba, ano kaya mayroon? May nato ko lang. Pagdating sa part ko, ang dami namin speakers dito, kahit mag-ikot ka dito sa mga room. Pag pumasok ka, ang dami inaantok. Pagdating sa part ko, walang inaantok. Lahat ng gutom, busog. Bakit? Busog? Busog na? Kaya pagdating ng bahay, tinanong ni Mrs., mahal, kamusta ka na? Bakit kanina pag-alis mo parang sobrang lungkot? Parang ang bigat ng iyong dinadala. Hindi mo lang sumasagot. Ngiti lang ng ngiti. Yung pala, nalipasan na ng gutom. Oh, may nantok? Wala. Kaya dapat, concentrate. Habang nakatayo ako sa harapan, dapat alerto ka dyan. Ha? Kasi hindi ko madali. Pagdating sa part ko, dapat may natutunan ka. Isang dapat lang, isang bagay lang dapat alam mo. No? Bakit? Malaking bagay para sa iyo. Okay? Sir, Yeah. okay lang? Inantok ka pa, hindi na? Hindi na. Okay, kaya tuloy-tuloy ha. Concentrate. Kasi dito, pag nakaidlip ka, normal lang, bigla na lang aangat yung puwit mo sa upuan. Pag nag-text ka ng text habang ako'y nagtutok, magugulat ka lang, mabibitawan mo ng cellphone mo. Bakit? Siyempre, malalaman mo mamaya. Kaya dapat concentrate ha. Concentrate sa akin. Magtatanong lang. Gusto niyo bang malaman ang totoong pangalan ko? Yes. Oh, kasi sinabi na ni Mr. Bong, si Mr. Sam, wala namang apelido. Dapat may apelido, no? Oh, Man Melby. Mas nauna ako doon. si Bong, Mr. Bong, kilala mo pangalan, apelido niya? Hindi rin. Okay, Man Melby. Okay, Roy, R.R. Bong.
Pero, dalawa niyan, kung basta Roy, ang apelido niya, Alberto para Roy. Ako naman, pangalan ko, may bullpen ba? Okay. Kaya lang, tuwing pagkilala ko dito, hindi ba may sulat-sulat ang pangalan ko? Tingnan natin kung may sulat nyo. Tingnan natin. No? Ito na, ready. Okay. Ito ang pangalan ko, by the way, Mrs. Sabar, ko sa tagapagsalita ng MIPA, OFW, dito kami sa lapat ng mga services para sa inyo. Ang iba dito tanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services niyan? Ang lagi kong sagot kayo dito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa akin. Sulat hindi. Hindi. Kasi, mabilis naman talaga ako magsalita. Mabilis ako magsalita, tama? O ang tanong, ano gusto mo? Mabilisan o matagalan? Ma'am, mabilisan o matagalan? Sagot. Ang tinatanong ko, itong sumagot, bakit? Bakit alam nila ito? Okay, mabilisan. Kasi pag mabilisan, mabilis tapos at madaling makarating, tama? Pero kung matagalan, malilate ka. Pero may sumagot dito kahapon, ma'am, ang gusto ko, matagalan. Bakit matagalan? Siyempre, kung matagalan, tamang sagot niya kasi marami siyang matutunan. Talagang habang nandito siya sa loob ng Pinos, talagang fail na. Tama ma, fail mo. Yung kung ano nangyari sa Pinos kasi nag-absorb lahat sa mind niyo yung napag-usapan. Tama sir? Okay. Yan ang ibig sabihin. May sinabi kong masama sir, wala? Wala naman. Tama. Kasi pag nag-isip ka ng masama. Okay. Wow, grabe oh. Sila ni ma'am malayo sa akin ah. Gusto ko, ano, dito sila sa harapan eh, no? Okay lang kayo yan, ma'am? Malamig. Gusto mo painitin pa? Walang ligtas! Walang ligtas! Kaya pag sagot mo sa akin, siguraduhin mo, tama yung sagot mo ha? Tama yung sagot mo kasi pag sumablay ka, wala kang certificate. Okay! Tuloy. Paano talaga, Sam? Sa probinsya, Samuel. No? Pero nung pumunta ko ng Manila, ginawa ko na naman Sam. Kasi bakit? Para kuting level up naman. Di ba? Level up, ganun lang talaga. Pero sa Facebook talaga, account, hindi ko binabago. Kaya kung kayo, may mga alias, sa Facebook dapat ganun pa rin ang pangalan mo. Kasi bakit? Hindi ka naman inaanap eh. Hindi ka naman wanted. Bakit bago-baguhin mo? Eh pag may nangyari sa labas, pag nagtanong ka rin, anong pangalan ng pamilya mo, mama? Anong pangalan ng anak mo? Anong pangalan ng asawa mo, sir? Ma'am, itong pangalan niya, hindi namin matitrace. Kasi bakit? Missing. No? Hindi naman. Talagang yung pangalan niya, mas lalo mahirapan tayo maghanap sa may mga problema sa labas naman sa dapat. Ganun pa rin sa Facebook, no? Okay, pangalan ko Sam. Okay, ngayon, ganito. Tuloy na. Sinong ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Mayroon 15 years. Wala 10 years. 10 years. Sir, maraming salamat. Welcome po dito sa Pidos, Amipa Pidos. Sir, kamusta naman yung pag-abroad mo nun? Okay ka lang ba? Okay naman. Okay. May na pundar naman. Meron naman. Ano na pundar mo, sir? Bahay, lupa, sakyan. Wow. Tapos tindahan. Tindahan. May asawa ka, sir? Meron. Anak? Isang anak. Asawa mo, sir? Ilan? Isa lang din. Ahit ako ng 10 taon. Okay. Kasi hindi rin ako kapag-asawa. Hiwalay na. Tapos, akala. Okay. Hindi naman, okay. At least may naipon. May nagiging karanasan ka ba na hindi maganda sa labas ng bansa, sir? Hindi na, wala naman. So, Wala naman. Medyo, Okay. mayroon naman. So, nagpidos ka nung pag-alis mo? Opo. O, kita mo. Sistema ng Pilos noon eh. Iba, no? 14 years kasi yun eh. 14 years. Anong sistema nun, sir? Ano lang siya, isang speaker lang na parang Arab din. Yun. Marunong Tagalog. Marunong mag-Tagalog. Tapos yun ang... Hmm. Isa lang, half day lang din yata. Half day lang din. Half day lang din. Okay. Saan ka nagpidos nun? Hindi ko maalala, basta hindi dito sa lugar na to. Hindi sa lugar na to. Nung magpidos ka, nakita mo ba ako doon? Noon? Hindi. Tama. Hindi niya ako nakita kasi wala naman talaga ako doon.
Tama? Hindi niya ako nakita kasi wala ako doon. Oh, di ba? Oh, may sinabi din ba ako masama? Wala din naman. Tama? Okay, ngayon, at least, ngayon, ibang sistema noon. Iba ngayon. Dati wala ako doon, ngayon ako nandito ngayon. Tama? Yung hindi mo alam doon, ngayon malalaman mo dito. Okay? Kaya, bakit siya nagpidos? Kasi ang ex-abroad, mapa-first timer ex-abroad, mandatory pa rin mag-attend ng pidos. Sabi ng UWA, pidos is a mandatory similar to all departing contract workers, not only for first-timers, maging sa mga ex-abroad. Bakit? Taon-taon may pagbabago. Nasa labas ka ng bansa, ay nandito ka naman, ang pidos na sa Pilipinas naman eh. Ang nag-update sa mga OFW, yung pidos. Nasa labas ka ng bansa, may pagbabago. Isang taon pa lang ka sa labas ng bansa, ang tanong, alam mo ba yun? Hindi, kasi nasa labas ka ng bansa. Tama? Ngayon, sir, marami kang matutunan sa akin. Paglabas mo dito, baka mapagkabalan ka pang abogado. Oh. Di ba? Mapagkamalan ka pang abogado. Okay, may mga teachers dito. Teachers. Kayo, ma'am, teachers po kayo. Ma'am, bakit? Wala nang trabaho sa Pilipinas. Ilang taon kayo sa pagtuturo, ma'am? Ilang taon po? Po? 28 years. No? Tapos nag-resign kayo para magtrabaho sa labas ng bansa. Okay. Board passer po kayo. Okay, board passer. Ang course nyo ay education. Tama? Education. Yung profession nyo ay teacher. Sir, Yes, sir. education. Yes, What sir. is education? Education is a process where individuals will learn throughout his life. It's a continuous process. Pwedeng siya lang. It's a continuous process of life. Very good. Like? Yes. Okay. Hindi tumama ka rin. Kasi dito, may tinanong ako, hindi nila masagot-sagot. Sabi ko, education is a continuous process of learning. Tama, sir? Yes. Direct to the point yun. Yes. Yan. Sir, salamat na sagot mo. Sa dami kong tinatanong dito, hindi makakasagot sa akin. Sir, what is teacher? Ma'am, what is teacher? Medyo may no? Teacher is a noble profession of the universe. Salamat, sir. Isang kamay lang. Ganon. Lahat dumana. Pag-educate, pag ano ka, 4 years course ka, may subject ka ng psychology, tama? What is psychology? Sinong nurse? Nurse, meron? Wala? Sir, what is psychology? It's a social science discipline that study the mind of the people. Tama ko, sir. The study of mind and human behavior. Ang galing ni sir, no? Sir, siguro kung laude ka rin nung graduate ka, baka pareho tayo. Pero, hindi ako nagtuturo sa school dito. No? Sir, thank you ha. So, may natutunan? Ngayon, sinong nurse? Engineer? Meron? Bakit ako nagtatanong? Kasi, gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na kung ano ang mga profession nyo, position, mag-usap-usap na tayo. Makulit lang ako. No? Makulit lang ako. Makulit lang ako. Magtatanong, kamusta yung excitement nyo kanina after nibong magpaliwanag? Nasa 100% po ba? 100%? Tanong, 100% o 50-50 lang? Kung nasa 100% lang, kung nasa 100% ang excitement mo, i-try ko magtanong. Kaya, tuwing magtanong ako at may nangyari sa'yo, magbabawas ako ng 20%. Not 20%. Pero sana sila, hindi pa kayo nagpagbayad ng 96,000 ha. Hirap, kawawa naman. Na-recover yun, sir? Ha? Under surveillance. Under surveillance.
Magtatanong lang, sino ang nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga kamay. Nakapag-sign. Thank you. 6 lang ang nakapag-sign. Sino hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 7. Sabi ko parang hindi siya nagbilang. Parang ang bilis. No? Ano mas marami? 6 or 7? 7. 6 times 7, 42. Yan ang total ng attendance ngayon dito. 42. No? Ngayon, sir, bakit ka nagtatanong? Kasi, gusto ko lang alamin. Dahil alam ko na, mayroong nakapag-sign ng kontrata, mayroong hindi. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. At least, para alam nyo. No? Na ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, ha? Sign ng kontrata. Bakit kami wala pa? Normal lang. May ibig sabihin, bawas na ng 20% ang excitement mo na 100%. Ang natira is 80%. At dapat, nasa batas yan, at dapat, after mo magpidos, dapat sisiguraduhin makaalis ka na. Bakit? Nasa batas, ang isang OFW mulang nag-apply at nabisahan, dapat 60 to 90 days prior dapat na i-deploy na siya. Sabi ng iba, ha? 60 to 90 days? Bakit kami 120 days na? Normal pa rin yun para sa'yo. Bawas naman ng 20% yung excitement mo. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka makaalis na o ma-deploy na dapat? Kasi, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapagpidos. Ang iba dyan, bayadan ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi ng iba dyan, bakit sa amin? Sobrang laki. May ibig sabihin, normal lang. Additional 20% ang ibabawas doon sa 60%. Ang natira is 40%. At pag nagbayad ka, saang lugar dapat? Sa Jollibee? Sa Chowking? Sa McDo, Max Mall, Hotel o Restaurant? Ang sagot ng isa dito kahapon, sir, sa GCash. Ayan na. GCash. Wala sa nabanggit ko na lugar, dapat sa loob ng agency. Kaya ang iba dyan, kinakabahan. Kinakabahan ha? Ikaw, saan ka nagbayad? Sabi, pareho ni naman tayo ha. Okay? Kaya kung nangyari sa'yo, normal lang. Bawas na naman 20% ang excitement mo ng 20%. Yung 40% ang natira is 20%. Dapat pag nagbayad ka sa loob ng agency. At dapat mayroong kaukulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit sa akin? Sulat-sulat na ng ballpen. Logbook. At least may logbook, no? May ibig sabihin, another 20% ang mababawas. Ang natira, 0%. May percent pa ba yung 0? Di ba wala na? Dapat, yan ang alamin mo. Kasi kung nangyari sa'yo, may ibig sabihin, you are a victim of tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 8042 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. RA 8042. Kaya paglabas mo dito mamaya, sir, hindi nyo alam. Ginagawa ko labag sa RA 8042. Kaya pag niloko ka, pwede na sabihin sa'yo na naloko sa'yo. Abogado, platong. Natutunan mo sa iba, sir, hindi no? Dito mo lang narinig sa akin.
Sir, may natutunan si Sir. Hirap, no? Kaya kung nangyari sa'yo, Mr. Sam, bakit alam na alam mo yan? Kasi, yan ang trabaho ko. Hindi lang sa loob ng pilos, hanggang sa labas. Mula noon hanggang ngayon. May natutunan? Kaya alam ko eh, pag tinatanong kita, alam ko na kung sabuat ko hindi. Dapat, may nangyari sa inyo sa labas, i-inform agad ang inyong agency, lalo ng kinakausap o kumakausap sa inyo sa loob ng agency. Ma'am, sir, may problema kayo sa labas. Alam niyo ba, nangyari sa akin? Sabi ng nakausap ko sa loob ng agency, malay ko sa'yo. I-inform, bakit? Pag nahuli nyo sa labas, hindi ka pa nakaalis. No? May nagreklamo pala doon, damay yung kausap mo. Ginamit ang para ng agency para na makakuha ang malaking halaga. Poland daw, ano? Australia daw, Africa, ano pa? Malaysia, ano pa? Cyprus daw, malaking sahod. Canada. Na, ingat, walang tigil mula noon hanggang ngayon. Ingat, katulad ng sinabi ni Mr. Bong kanina, hindi ko alam ang sinabi niya. Pero kawawa sila. Mabuti lang, 96,000 ang bawat isa. Pero nung maraming buwan, 168,000 bawat isa. O kahapon, katapos ko ma-investigahan yung isa, may sumunod naman. 5 din sila. Maliit na naman. 5,000 plus bawat isa. Ingat po. Ingat. I-inform mo agency para hindi sila maay. Kasi bakit? Kung makulong yung suspect sa labas, may kasong tawag ito criminal case or violation of Republic Act 1842. Ganon din ang maging kaso ng kausap mo sa loob. Maawa ka naman. Tumutulong lang sila. Tapos sabihin mo, ay itong agency na playa namin.